and fix the structure. So this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Oo nga. Ikaw lang naman kasi yun eh. Kita mo, inaamin niya sa sarili niya, it became allowable, okay lang. Presidente ka, nangyayari yan. Oh, sino nag-aalaw sa mga yan? Eh di ikaw. You are the president now. It became allowable. Ikaw ang presidente and you're telling us it became allowable. Sino nag-allow? Si Inday Sara. Ay, nako. Diyos mio, ewan ko. Hindi ko alam kung papaano iraraos itong itong interview na ito. Kasi parang dito umaamin talaga siya na mahina siya eh. Dito umaamin siya na napabayaan niya at nagpabaya siya. Ngayon, you are frustrated. Let's say, yes, nagkamali ka. Napabayaan mo. Hindi mo na nakita ito ng mga first 2 years, 3 years. O anong gagawin mo, sir? Magpakita ka naman ng konting tigas. Magpakita ka naman ng we've learned a lot from this and rest assured, heads will roll, hindi lang roll. Oo, hindi tayo hihinto hanggat hindi na ipapakulong ang mga yan habang panahon. Lahat ng mga assets ng mga yan makuha ng gobyerno, maibalik sa taong bayan. Oo, lahat, pati yung mga yaman ng mga anak nila, lahat ng mga hari-arian nila kukunin ng gobyerno para ibigay. Nakita mo yung ginawa ni Pangulong Duterte doon sa mga hindi nagbabayad ng buwis? Ano sabi ni Pangulong Duterte kay Mighty Corporation, kay Prieto? Anong ginawa ni Pangulong Duterte kay Lucio Tan? Pinagbayad niya ng buwis yung Prieto, yung Mailong sa Makati, kinuha natin. Kasi atin pala yun. Ganon katindi si Duterte. Ano pa sabi niya? Putangin ng mga Amerikano, isoli niyo yung kampana namin. Isinoli ng mga Amerikano yung kampana. Ganon. Ganon magalit. Pucha yan. Tayo pa lang ang maliit na bansa na nakapag-impose sa Amerika. O anong sabi natin sa Amerika? Isoli nyo yan. Yung mga kampana, kung hindi, yung ginawa nyo sa history ng Pilipinas, yung pagpatay nyo sa mga tao rito para makuha lang yung kampana na yan bilang tropeyo nyo, ilalabas ko yung yung madilim na history ng Pilipinas na yan para malaman ng buong mundo gaano kayo kabrutal. O anong ginawa ng Amerika? Yung dalawang kampana, sinoli nila sa atin, palakpakan. O, ano sabi ni Pangulong Duterte sa mga adik? Do not destroy my country, especially the youth of my country, or I will kill you. Hindi na kayo sisikatan ng araw, maniwala kayo. O anong nagginawa ng mga adik? O, kung hindi man umalis sa mga lugar nila dahil sa tukhang, sumuko, napuno ang mga kulungan ng mga surrendery. O anong din sinabi niya sa mga Anong sinabi niya sa mga komunista? Sabi ni Pangulong Duterte sa mga komunista, putay na bumili ko ng helicopter, eto, punyeta kayo, uubusin ko kayo. Oh, gano, anong ginawa ng mga noong mga komunista? Oh, nagsibalikan. Nagsisukuan, ang daming sumuko. Oh, ngayon ang dami na namarelista. Oh, hindi ba? Oh, ano pa yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Diyan sa may Anaiya. Ipakakain ko sa inyo yung mga bala diyan. Pagka hindi nawala yan dyan, lahat kayo, papalitan ko, tanggal kayo lahat, mga buwisit kayo. Ano nangyari? Umayos yung airport, natanggal yung laglag bala. At marami pang iba, sir, marami. Ganun magalit. Kailangan mong ipakita, i-assert, ikaw ang may pinakamataas na authority sa Pilipinas. Sa'yo ang sundalo, sa'yo ang pulis. Puta, anong kinakatakot mo? Bakit ang hina-hina mo? Bakit kay Pastor Apollo Kibuloy, ang lakas-lakas mo? Kay Pangulong Duterte, ang lakas-lakas mo, pero sa mga magnanakaw dito sa Pilipinas, winaldas yung pera ng taong bayan. Si Pastor Apollo Kibuloy may winaldas na pera ng taong bayan? Oh, si Pangulong Duterte, merong winaldas na pera ng taong bayan? Ha? Wala. Pero ang tapang-tapang mo sa kanila. Ang tapang-tapang mo, pag nagbibigay ka ng statement kay Pastor, natulungan ka pa. Ang laki ng utang na loob mo doon, tinrider mo pa. Sa mga Duterte, kay Inday Sara, laki ng utang na loob mo, tinrider mo pa. Hindi ba, bakit hindi mo kayang traidorin itong mga kaibigan mo na nagnanakaw sa Pilipinas? Yun ang atupagin mo, sir. Hindi namin kailangan yan, lungkot mo.
Ang namin kailangan yan. Kailangan namin resulta, mabilisan, agaran. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. Yeah, It's was normal. people have come to accept this, no? Yes. But It's actually normalized. Sabi ko nga sa'yo kung talagang ikaw, matinukan tao, nung nanghingi ang mga Pilipino ng drug test, nagpa-drug test ka kagad. Pero nagpa-drug test ka ba? Hindi. Bakit? Hindi namin alam. Kaya nga sabi ko nga yung intro ko, hindi ko ititigil yan hanggat hindi napapatunayan nito na hindi siya addict. Bakit? Kasi nga wala siyang ginagawa, 'di ba? Wala siyang ginagawa na na makakapahinto sa ating agam-agam. Matino ba talaga 'to? Fit ba talaga siya? O parang sabog ba 'to? Lasing ba 'to? 'Di ba? Hangga't hindi niya tinitake yung drug test na yan para patunayan na sober siya, na hindi siya addict, hindi tayo mapapalagay. Ni-normalize nyo na lang yung hindi yung public office is public trust kapag pabor lang sa inyo to the level na 30% na lang yun ay iwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Hindi ka makatulog? Yun ba talaga hindi ng rason ba't di ka nakakatulog? Sabi mo nun, hindi ka natutulog, di ba? Kasobrang sipag nyo, hindi na kayo natutulog. Tapos yun pala, kakaisip, kaya hindi ka nakakatulog. Ano ba talaga? Masipag kayo, kaya hindi na kayo natutulog? Or kakaisip, kaya hindi na kayo makatulog? Anong iniisip mo, kaya hindi ka makatulog? Na konti na lang, mabibisto na kayo, ganun. Na ang dami ng perang ginamit ninyo para lang mahalin kayo ng taong bayan, pero wala, kalikasan ang nagbibisto sa inyo. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena authority powers. to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Wala talagang kabuluhan. Di ba sa Congress, sabi nga, imbitahan si Magalong, ayaw. Imbitahan si Saldico, ayaw, I object. Ikaw, kaya nga kung doon sa Congress, dapat ang tanong kasi, Bernadette, Morales, ang tanong dapat ganito. Sir, si Zaldico, alam naman natin yung connection ni Zaldico at inuugnay si Zaldico sa mga anomalya na ito dahil isa yung kumpanya nila sa nasa listahan ninyo. Are you willing to investigate Zaldico? Dapat ganun. Are you also willing to investigate your cousin? Kasi Congress sila power of the purse kanila What if may kinalaman sila? Are you willing? And if ever mapatunayan nyo, may kasalanan yung pinsan mo, are you gonna put him in jail? Yun yung mga tanong. Tek yung mga tanong na yan. Kung ano-ano lang yung tanong para lang masyado yung binibaby. Hindi naman kayo ganyan kay Pangulong Duterte. Critical lang mga tanong nyo kay Pangulo. Baka nga dahil nagkaabutan, hindi ko alam kasi masyadong mabait yung tanong nyo. Usually critical kayo Nakita niyo yung Australian na nagtanong sa kanya, bakit ayaw mong ibalik yung kayamanan, yung pera na ninakaw ng tatay mo? Bakit hindi mo ibalik sa taong bayan? Hindi ba ginaganon siya? Ganun ang mga tanungan dapat ng media, hindi yung putya yan, may mga tanong na, may mga advanced questions. Diyos ko, kaya alam yung sagot. Palpak pa rin. Okay, Mr. President, pakiramdam ng marami, talagang nalulunod na po tayo sa korupsyon, no? Sometimes, yung mga ordinaryong mamamayan, medyo we ask ourselves, ano bang magagawa natin? Nag-launch po kayo nitong initiative na pwedeng magsumbong directly sa Pangulo, yung mga gusto magreklamo, no? How effective has this been? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening,
Maraming dumadating. Of course, it was we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. Oh, ang tanong, ano nang mga ginawa mo sa sumbong nila? Bumuo ng bagong komisyon. Baka mangumisyon lang yan, ha? Ano yan? Bagong komisyon na mangungumisyon. Siyempre, may mga bayad yan, may mga sweldo yan. Hindi naman pwedeng wala. Pera na naman ng taong bayan yan. Anong aksyon ang gagawin nila? Ay, nako. And that's why I encourage everybody. Tuloy, lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. I would think it's heartbreaking. Oh, nirereklamo ka nga namin, eh. Nagre-request nga kami drug test, di naman ginagawa, eh. Sabi nga namin, pangalanan mo, saldi ko, eh. Paimbistega mo sa saldi ko, pati pinsan mo, hindi mo naman ginagawa. Style mo, bulok. Oh, meron ka pa sumbong kay bongbong. Wala naman kayong pinakikinggan. Pagka meron nang nagsasalita at nagre-reklamo sa inyo, subpoena yung kasunod, eh. Pinaimbestigahan nyo sa NBI. Pinadidimanda nyo. Style nyo, bulok, ang sumbong. Pag may mga nagsumbong dyan at halimbawa, itong tao na to, 5 beses na nagsumbong, patahimikin mo nga yan. Ang dami sinasabi, baka ganyan ang ginagawa kasi matagal na namin kayong binabatikos kasi nga wala kaming nararamdaman. Pero may ginagawa ba kayo? O ayaw ng taong bayan kay Tory, ginawa nyo pang PNP chief. For delikadesa, DOJ Secretary, Rimulya na. Yung DILG, Rimulya pa din. Kino-consider nyo ba talaga yung boses ng taong bayan? Kasi sa akin, sa nakikita ko, hindi, eh. Hindi nga kayo hindi nga kayo tumatanggap ng ng pagkakamali nyo. Si Claire Castro nga yabang-yabang, eh. Corrupt pala yung opisina niya mismo, tapos naghahanap siya ng corruption ng mga Duterte. Wala yan, puros kabalbalan yung mga pinaggagawa nyo na yan. When you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean... No, I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. How Angry yan? Ganyan ka na magalit? Putsang hindi ako matatakot sa iyo, sir, kung ganyan ka magalit. Oo, kasi kung nakikita ko yung galit na nilalabas mo ngayon, yung katulad nung kay Duterte na I am calling on the military and the police to hunt these people. Putsa kung may mga ganyan, nako po. Wala, galit ka na niyan. Wala kaming paki sa galit mo. Wala kang solusyon. Wala kang ipinipresentang solusyon. Wala, sir. Wala kang plano. Wala kang ang sinasabi na ipapapatay mo, pakukulong mo, ipakukuha mo mga ang ari-arian ng mga yan. Wala ngang ganun, sir, eh. Anong silbi ng galit mo? Anong silbi ng buntong-buntong hininga mo dyan? Walang magagawa yan, sir. Tangina, sana kung di na kaya yung trabaho, pwede nang magbakasyon, sir. Pwede na, sir. Walang problema. Okay na yun. 3 years, ayos na. You do this to people that have worked every day of their lives. Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Napansin nyo, para siyang naglalabas ng sama ng loob niya sa isang psychiatrist. Tapos yung psychiatrist, ang gagawin lang sa kanya, aaluin lang siya. Huwag kang mag-alala, nandito kami para sa'yo. Hindi, ikaw, sir, ang biktima dito. Ang biktima yung taong bayan. At yung taong bayan, walang makukuhang kaginhawaan sa mga padrama-drama mo na ganyan. Wala, sir. Wala. Anak ng tinapay, oh. Ninyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Mr. President. Bumili ng Rolls Royce, gumaganyan ka pa. Ang daming pera ninakaw ng mga magulang mo.
O balikan natin yung history, kapal ng mukha mo. Hindi ba limpak-limpak na mga kayamanan ang nakuha ng tatay mo sa gobyerno? Sa mga Pilipino, ang daming ninakaw ng pamilya mo, hindi nyo ibinabalik. Mantakin mo yung nanay mo, ang tindi. Napakarami sapatos, nagdala pa ng mga exotic na mga hayop, dinala dyan sa may Bohol. Ay, Bohol ba? Palawan. Mga zebra, mga giraffe, mga kung ano-anong hayop. Ganon katindi ang luho nyo nun. Meron ka nga, di ba, yung binata ka pa, may dala ka pang payong, nakasandal ka rin sa Rolls Royce, nag-aaral ka sa abroad. Hindi ba? Pera ng taong bayan yan. Anong sinasabi mo ngayon? Naawa ka sa taong bayan ngayon? Eh noon, yung ginawa ng tatay mo, hindi ka naawa sa taong bayan, no? Grabe, no? Antindi mo. Antindi mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka para puntahan yan? Yung panluloko sa taong bayan. Yung tatay mo, manluloko ng taong bayan yun. Google natin. Marcos Sr. Kung anong lalabas, the most corrupt president ever in the whole world. Bumundo. Oh, isinuli nyo na ba yung pera ng taong bayan? Pinapangako yan ng mga vlogger mo nung kampanya? Oh, hindi. Oh, tapos ngayon, maaawa ka sa mga Pilipino. Hindi ka nga naawa sa mga Pilipino sa pinagagawa ng tatay mo. Sarap-sarap ng buhay nyo nun. Pauwi ka ng Pilipinas, sabi mo, hindi ako bumabiyahe ng hindi business class. Alam mo ang unang-unang lifestyle vlogger, kayo, yung pamilya nyo. Ifinoflaunt nyo yung mga yaman nyo na hindi naman galing sa inyo. Galing naman sa pera ng taong bayan. O, diba? Ilan ang building ng pamilya mo sa Amerika? Gaano karami ang perang itinago nyo sa Switzerland? Ang lalaki. Kaya nga marami kayong ill-gotten wealth. Ang buwis na hindi mo binabayaran, 100 billion na daw. Yung estate tax, yung inyong utang sa pamahalaan, nabayaran nyo na ba yun? Ang lakas ng loob mo magsabi na awang-awa ka sa mga Pilipino, nagtatrabaho ng marangal, hirap na hirap. Tapos, gaganunin lang nila. Eh kayo unang gumawa niyan eh. Kinorek nyo na ba? Naging mga politiko kayo, kinorek nyo ba? Isinoli nyo ba yung pera ng taong bayan? Hindi, di ba? Masakit na nga yung mga... Oh, horrible. Horrible situation. Actually, ako, nasasaktan ako. Pag nakikita ko, pag naririnig ko, may mga nag-a-apply ng Portuguese citizenship, Spanish citizenship, at kung ano-ano pa, no? Parang, I guess, sometimes people are feeling hopeless when they see the massive corruption and, but what would you like to tell them? There's hope. Have hope. We've seen all of what people are complaining about or having to live with. Yung kailangan ninyong pagtsagaan, pagtiisan na araw-araw niya mga buhay. Alam namin yun. At lahat ng aming gawin, na kayang gawin, ginagawa namin. Pero yun na ngayon, babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina, na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if this? Wala na, kinat na naman. Ng interview to. Puro kat ang putya. Hayop na yan. Ganito ka, walang kakwenta-kwenta tong interview nila. O, kinakat-kat pa. Kinat nyo na nga, nilinis nyo na nga, palpak pa rin eh. O, so, ang lalim daw ng kalawang. Ayun nga, it boils down to one thing. What are you gonna do with it? What are you planning to do with it? Ano yung kaya mong isakripisyo just to correct ito? Meron? O diba? Nagulat ka? Wala eh. Wala. Puros reklamo. Nagre-reklamo na ngayon mga tao sa'yo. Nagsusumbong. Ikaw din, puro reklamo. Grabe. Magnanakaw talaga. Ay, grabe. Parang kung itatranslate ko yung sinasabi mo, yun lang yun eh. Grabe ang corruption. Grabe ang corruption. Oh, tapos, anong gagawin natin? Yun ang tanong ni, ano sir, ang gagawin mo? Eh, ayun nga. Wala. Wala talaga. Wala. Wala man lang siyang sinasabi na ipapakulong, isisequester gamit, ibaban sa lahat ng ng
mga koneksyon nila sa gobyerno, lahat ng mga konektadong politiko sa kanila, kasi hindi ako naniniwala na walang politikong involved dito. Meron yan. Hindi maglalakas ng loob ang mga yan kung walang backer yan. Aalamin natin lahat kung sino yung backer. Wala man lang nga siyang ganun eh. Your kaalyado, I said, what can you do? You know, and I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around. Anak ng tinapay, magpiprito ka lang ng itlog. Yun lang gagawin niya. Yan ang gagawa ng scrambled egg, gagawa daw ng omelet. Anak ng tinapay, break some eggs, break some... Ay, galit ka na niyan. Sa sobrang galit mo, magluluto ka itlog. Hayop talaga naman, oh. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? It's answerable by yes or no, even if they are your friends. Oh, meron ka pang yes, even if they are my friends, my family. Do you remember PRRD saying, tingnan nyo, kapag nakita nyo, involve yung mga anak ko sa droga, ako mismo magpapakulong, magpapapatay sa kanila. Si Erap nga sabi, walang kaibigan, walang kamag-anak. Oh, ito simple lang naman oh. Yung tanong oh, sir, kung halimbawa family members, friends. Yes. Yes, ganun dapat ang sagot. Paligoy-ligoy. Your political supporter or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody. We. Kinikilabutan ako, no? Saan siya kaya talaga kumukuha ng kapal ng mukha, no? Saan kaya siya kumukuha ng energy para magsinungaling ng ganito? Feeling niya talaga, no, na mahal siya ng mga Pilipino, no? At gustong-gusto ng mga Pilipino yung mga pinaggagawa niya, no? Is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. Ilan na tulay na gawa mo? Ilan na ospital? Ilan ng bagong eskwelahan? Ano na yung mga proyekto mo? Wala. Ilang niya. Sinungaling ang walang hiya. Sinungaling! That's what being a good Filipino means. You make sacrifices for the country. You make... Ano na sinakripisyo mo? Hindi mo nga kaya magpa-drug test para sa mga Pilipino eh. You can't even sacrifice, you know, a single strand of hair for the Filipinos. Sasabihin mo na ang mga Pilipino ay importante sa iyo. Hindi mo nga kaya magpa-drug test eh. Hindi mo kayang magpa-hair follicle test. Paano mo sasabihin mo na it's not connected with public office and public trust? How can you say that? Oo. Paano? Saan ka kumukuha ng tigas ng muka para sabihin tong mga bagay na to? It's either you are ignorant or you are fooling us. Ganun lang yun. Oo. Hindi ko maintindihan talaga kung paano niya nairaos to. Sacrifices for your people. You're teary-eyed. Yes. Yan na, umiyak na. Utsak tapos biglang may luha. Ano yan? Inay mo ba yan? Alam mo, tawag namin dyan, crocodile tears. Crocodile tears. Yan yung iyak na putya siguro baka taing-tain na yan. Hindi niya na alam or hindi niya na talaga alam kung paano yung gagawin niya. Kaya naiyak na lang siya. Alam mo, presidente ka ng Pilipinas, sir. Presidente ka. Ako, nung nagtatrabaho ako, dahil trabaho ko yun, kapag may problema ako sa trabaho, putay na sinusolusyonan ko agad. Sinusolusyonan ko agad. Hindi ko na patatagalin. Bakit? Kasi nga, mapapagalitan ako ng mga boss ko. Sino mga boss mo? Mga taong bayan. Mapapagalitan ka ng taong bayan, dapat mabilis ang kilos mo. Ako, ganun ako. Pag may problema ako sa opisina, puta, hindi ako mapakali. Lahat ng means gagawin ko para ma-solve yung problema ko. Hindi ako mag-iiyak at sasabihin na, ay, ang laki ng problema ko. At the end of the day, I need to solve it. Are you solving it? Yun ang tanong. Oo, bilang yan ang trabaho mo, are you doing your job? Are you? Kasi it's been how many weeks already since may preba ka na nakita na malaki yung corruption sa flood control. Ano na yung nagawa mo? Ano na yung sakripisyo na ginawa mo
para sa mga Pilipino? Can you even sacrifice your friends like Zaldico, like your cousin, like yung mga anak niya, yung mga ibang congressman dyan? Can you name drop them and sacrifice your friendship para sa mga Pilipino? Wala ka pang ginagawang ganun, sir. Wala pa. Meaning, wala kang sinakripisyo at wala ka pang sinasakripisyo kasi wala kang ginagawa talaga. Oo, hindi namin kailangan ng lungkot mo, iyak mo. Bayad ka, binoto ka. Magtrabaho ka, plain and simple. Or kung hindi mo kaya yung trabaho, might as well just leave. Give yourself a favor. And just rest. Oh, total bilyonaryo na kayo eh. Besides, even if you're not president, you're powerful. Just the name Marcos is powerful already. Di ko alam kung bakit nagtsatsaga ka, nagtitiis ka sa isang posisyon na alam mo naman na hindi fit para sa'yo. Because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. They don't deserve it. Mabuti Yung ginawa ng tatay mo sa mga biktima ng martial law. Yung ginawa ng tatay mo doon sa mga biktima ng corruption nyo. Do they deserve it? Ha, sir? Deserve ba nila yon? Oh. Oh, di ba? Oh, ngayon, di ba? Naiiyak ka kunyari. Kaya nga sabi ko, crocodile tears to. Peke yung iyak na yan. Oh, walang kayang isakripisyo to para sa mga Pilipino. Ako na nagsasabi sa inyo. Again, a simple hair follicle test. Mapuprove mo sa Pilipino na talagang importante sa yung mga panawagan nila. Oh, hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Oh, ibig sabihin wala din 'yan. Naman tao 'yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Sa dami ng sakit ang ulo niyo po, do you ever regret being president? No. Oh. Ang bilis sa sagot. Do you ever regret being president? No. Oh, kahit sir, wala kang nagagawa sa Pilipinas, hindi ka hindi ka nagsisisi na maging presidente ka, no. Di ba? Yun lang importante sa kanya, the presidency. To be called the president, to be called your highness. Yun lang importante dyan. Pero yung trabaho na dapat na, yung serbisyo na dapat na ibigay niya sa tao, importante ba sa kanya ron? I don't think so. I don't think so. Kasi ang laki na nga ng issue nito. Siya na nagsasabi, sobrang lalim. Pero wala pa rin siyang action plan na inaano sa atin, na inilalatag sa atin. So ano in-expect natin dito? Wala. 2026, 2027, 2028, aalis na lang to. Wala tong mapapakulong. Pustahan. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Grabe tong mga media, no? Ay na, ganyan na ang kalibre ng mga media natin, no? Wala nang, sa bagay, siguro may mga critical siyang tanong na kinakat. Kasi ito, ipinalabas na ito ng ng page ng Pangulo eh. Siguro marami din tinanong dito na inalis nila. Oh, yung mga gusto lang nila yung may iwan. Kasi nagmukhang asswipe talaga si Morales dito. Madam, you are a veteran newscaster and news anchor, reporter. Pumayag ka na gawin to sa'yo? Pumayag ka na maging parte ka ng drama ng gobyerno? Dati, critical kayo sa lahat ng mga statement ni Pangulong Duterte. Talagang grabe kung i-ano nyo yan, kung i-twist ninyo. Pero ngayon nagiging na kayong, alam mo yun, nagiging na silang cast ng production. Ito na ang ng media natin. Wala na talaga, basura na. Why? Because I am given the opportunity to the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. Meron na nagawa? Ha? Oh, ha? May nagawa na? Oh, you are given the opportunity to do something. May nagawa? Ewan. Kasi kung may nagawa ka, dapat maraming... meron naman yung 3-in-1 plus 1 sa MRT.
libre yung senior citizen, ganyan. Ano pa? Yung Nutriban. Ewan, wala talaga akong maisip eh. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And Ano ba complaints mo sa buhay mo? Nag-complain ka ba dahil nagutom ka? Nag-complain ka ba dahil di ka makapag-aral? Wala kang pang-aral? Nag-complain ka ba dahil wala kang trabaho? Nag-complain ka ba dahil isa na lang tsinelas mo, butas na yung isa, pigtas na? Oo, meron ka bang complaint na tumutulo yung bubong mo? Meron ka bang complaint na maiilit na yung bahay ninyo o pinapalayas na kayo ng kasera nyo, wala na kayong pambayad? Oh, meron ka bang complaint na ang mahal-mahal naman ng gasolina? Oh, meron ka bang ganung complaint? Meron ka bang complaint na naku, bayaran na naman ng tuition? Oo, meron kang ganung complaint kasi as far as I know, pinanganak ka, maliit ka pa, ganito ka palang kaliit, putang ina, bilyonaryo na kayo. So anong mga complaint mo sa buhay, sir? Magbigay ka nga. Puta, napakasinungaling mo eh. Parang, finally, ako na yung magsosolve ng mga complaint ko. Anong complaint mo? Baka naman puro problema mayaman yan. Baka naman rich kid problems yan. Anong problema mo nun? Problema ko kung saan ko ilalagay itong 1 million ko, kung sa kaliwang bulsa o sa kanang bulsa eh. Eh, problema ko, magbibigay na namang ng allowance si mama, hindi ko pa nauubos tong pera ko. Ang problema ko, 3 months na tong sasakyan ko. Dapat, bago na to ulit. Ang problema ko, hindi ako bumabiyahe ng hindi business class o first class. O problema ko, yung hotel ko, fully booked yung 10-star hotel. Gusto ko dun sa 9-star hotel lang yung available. Yan yung mga pinoproblema mo, sir. Never kang namroblema na wala kang pera, gutom ka, wala kang trabaho, ano papakain mo sa pamilya mo, anak mo, binahabahay nyo, nasunugan kayo. Oo, na squatter kayo, pinaalis kayo, wala kayong pambayad ng tubig, kuryente, wala kayong pamasahe, walang pangbaon ng mga anak. Hindi kayo nakaramdam ng ganyan mga problema sa buhay, sir. Kaya wag kang magsalita parang galing ka sa hirap. Style mo. that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Palakpakan. Ayan. At natapos na naman ang isang vlog. Grabe, no? Yan lang yung topic natin. Yan lang yung topic natin kasi gusto talaga natin ibisto etong mga ganitong propaganda, pautot, paeklat na itong mga buwisit na ito. Hindi tayo dapat magpauto. Ganyang paiyak-iyak. Di natin kailangan yan. Kailangan natin aksyon. Ang kailangan natin solusyon. Hindi namin gustong malaman kung malungkot ka. Hindi namin gustong malaman kung natatai ka na. Wala kaming pakialam dun, sir. Hindi ka namin binoto. Hindi nga ako bumoto sa iyo pala. Hindi ka nila binoto para dyan. Ibinoto ka nila dahil marami kang ipinangako sa kanila. Kaya dapat tuparin mo. Mahiya kayo. Kung yung sinabi mo nung sona mo na mahiya kayo, sana gawin mo sa sarili mo. Mahiya kayo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
mata.